Ngayong umagang ito ay meron tayong mga pag-aaral sa mga salita ng Diyos na ating tatalakayin at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito ay isa sa mga bagay na dapat malaman talaga ng isang Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, di lamang sa sanlibutan ito ngayon, kundi hanggang sa kanyang pagpasok sa kaharian ng Diyos pagdarating ng ating Panginoon. Ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay walang iba kundi ang layunin ng mga kahirapan. What are the purposes of sufferings in the life of a Christian? And we thank God because we are not foreign to sufferings. We are not alien to the pains of sufferings. We know that the Lord has suffered once and for all for us. So if there are Christians who are suffering today, we suffer with them. And don't ever think that you are alone in those sufferings. The Lord suffered for you. At makikita rin natin sa mga salita ng Diyos na tayo palang mga Kristiyano na nariritong iniligtas ng Panginoon ay kinakailangang dumaan sa napakaraming kahirapan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kaagad-agad lalakad tayo sa isang buhay na walang tinik o kaya buhay na hinahanap natin na pagka naging Kristiyano tayo, all we have to do is serve God and then walk on a bed of roses. That is fiction. And that is fantasy for me. Because that is not the plan of God. The plan of God is for us to pass through so many trials and hardships before we could enter into the kingdom of God. Biblical ba yan, mga kapatid? Biblical, at titingnan natin ngayon ang Acts chapter 14 verse 22. Anong sinasabi ng mga gawa? Kapitulo 14 versikulo 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa kalagitnaan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Biblikal, mga kapatid, ang mga Kristiyanong naghihirap sa ngayon. Merong mga layunin ng Diyos sa ating paghihirap. Sabi niya, para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos at malalaman natin sa bandang huli kung ano talaga ang mga layunin ng Diyos na yan. Ang John chapter 16 verse 33 ay ganito naman ang sinasabi. John chapter 16 verse 33. Sinabi niya rito, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sino ang nangusap na sa sanlibutan ito ay meron tayong kapighatian o mga kahirapan? Sino ang nangusap noon? Hindi sinabi ng Panginoon, sa sanlibutan ito, wala na kayong kapighatian sapagkat nasa sa akin na kayo. So for others who are preaching the gospel of ease, the gospel of pleasure, that when you come to the Lord Jesus Christ, all of your problems are going to be dissolved, that is pure fantasy and that is not biblical. Because it was the Lord who said, in this world you shall have tribulation. Sabi niya sa sanlibutan ito,
magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit ano pang sinabi niya? Huwag manlupaypay ang loob ninyo. Hindi yun ang sinabi niya. Sabi niya, huwag masiraan kayo ng loob. Ang sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. At pagkatapos, binigyan tayo ng promise na sinabi ng Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan. Nanalo na ako sa sanlibutan. Ang ibig sabihin, gaano man kalaki ng trials mo, gaano man kalaki ng hardships mo, gaano man kalaki ng kapighatian mo, hindi mananaig sa iyo yan, sapagkat ang Panginoon nang pumunta siya rito, tinalo na niya ang kapighatian na iyong dinaranas sa ngayon. Kaya huwag kang padadaig sa kapighatian na dinaranas mo, sapagkat yan ay hindi mananaig ng laban sa iyo. Ang gawin mo lamang, lakasan mo ang iyong loob. Yun bang sabi ng Panginoon? Kaya sinabi ng Panginoon sa sanlibutan ito, habang nakatira kayo sa sanlibutan ito, ang demonyo ang hari ng sanlibutan ito. Siya naghahari sa sanlibutan na ating ginagalawan. Kaya nalalaman ng Panginoon yan. Kaya sinabi niya sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Galing sa bibig ng Panginoon yan. Kaya mga Kristiyano, sa sanlibutan ito, talagang magkakaroon tayo ng kapighatian. Magkakaroon tayo ng kahirapan. Ang Panginoon na mismo nangusap diyan. Dalawa lang ang sinabi niya na dapat magpatibay sa puso natin. Laksan mo ang loob mo sapagkat walang anuman trials na mananalo laban sa iyo. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, tinalo ko na ang sanlibutan. Mananalo ang Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Bakit kung minsan may kapighatian ng Kristiyano pagkatapos natatalo siya? Sapagkat naduduwag siya. Pagka meron ng mga trials at kapighatian na dumarating sa buhay niya, nanlulupaypay na siya, pagkatapos aalis na siya sa paglilingkod, at pagkatapos sisisihin na niyang Panginoon, Panginoon, bakit? Amen? Panginoon, bakit ako pa? Sisisihin mo ng Panginoon, hindi mo dapat gawin yon. Sa anumang bahagi ng iyong pananampalatayang may kapighatian ka, kailangang manatili ka, laksan mo ang loob mo, at ang kapighatian yan ay daraan lamang sa buhay mo. At isang araw makikita mong mananaig ka laban sa anumang trials sa iyong buhay. Ano naman ang sinasabi ng Luke chapter 8 verse 13? Ang Luke chapter 8 verse 13 ay ganito mga kapatid ang sinasabi. Pakinggan natin. Ang sa mga batuhan ay yaong pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. Patuloy. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Tingnan ninyo mga kapatid, anong sinabi ng Panginoon? Pagka ikaw tumanggap ng salita ng Diyos, darating, pagkatapos na tinanggap mo ang salita ng Diyos, darating ang tukso sa buhay mo. Pagka dumating ang tukso sa buhay mo, mapipighati ka na. Pagka dumating ang tukso sa buhay mo, mahihirapan ka na. Sapagkat ang ibig sabihin ng tukso, tutuksuhin ka sa lahat ng bagay upang maalis ka sa iyong pananampalataya. Sino ang tutukso sa iyo? Ang demonyo. Susubukan ka. Kung minsan ang demonyo ang susubok sa iyo upang maalis ka sa pananampalataya at bumalik ka sa sanlibutan. Ngunit kung minsan naman, ang kapagsubukan ay nanggagaling sa Diyos. Hindi upang mabackslide ka, hindi upang bumalik ka sa sanlibutan, kundi upang ikaw ay lalong lubinis at tumibay sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya, hindi maiiwasan
na pagka tayo nakikinig sa salita ng Diyos, tinanggap natin ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos na yan, pagkatatanggap natin, darating kagad-agad, sigurado ang tukso sa buhay natin. Kaya hintayin na natin yon at pagkatapos magpakatatag, magpakatibay at sabihin ang Panginoon na naigna sa sanlibutan na anumang tukso ang daraanan ko, ito ay mawawala lamang isang araw at ang Panginoon pa rin ang maghahari sa buhay ko. Kaya daraan tayo ng napakaraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. At alam ba ninyo na ang tao, mga kapatid, na nakakaranas ng kahirapan ay pinahinto na sa kasalanan sa laman. Yan ay biblical. Tingnan natin anong sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Meron kayong banal na aklat sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Ganito ang sinasabi. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Tingnan ninyo, ang ibig sabihin ng pagbabata sa laman, ayaw mo nang sundin ang kahilingan ng iyong laman. Ang kahilingan ng laman mo, kung minsan ay, hindi lang kung minsan, maraming panahon, ang kahilingan ng laman mo ay papunta sa kasalanan. Sabi ng laman mo, mga lunya ka. Sabi ng laman mo, gawin mo ito. Hindi kalooban ng Diyos. Karamihang panahon ang sinasabi ng laman natin ay puro lihis sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi natin sinusunod yun, kaya nagbata na tayo sa laman. Nagpigil na tayo, kaya tumigil na tayo sa kasalanan. Pagka tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, kailangan titigil tayo sa kasalanan. Ay sa halimbawa ngayon, tomboy ka, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, yung nature mo as tomboy, naroroon pa rin ang ugat noon. Ngunit ang sinabi ng Diyos, alisin mo na ang katomboyan mo. Kaya magbabata ka sa laman. Mahihirapan ka. At maraming tukso ang lalapit sa iyo. Yung mga kabarkada mong tomboy noon, naku, tutuksohin ka na. Pagkatapos, uusigin ka, lahat gagawin sa iyo upang malihis ka sa landas ng Diyos at bumalik na muli sa kasalanan at sa sanlibutan. Kailangang laksan mo ang loob mo sapagkat ang Panginoon ay nasa sa iyo. Gusto mong magbago, bakla ka, gusto mong magbago, tomboy ka, at ngayon ay may mga tuksong dumarating sa iyo, nahihirapan ka. Magpatuloy ka, kapatid, sapagkat ang Panginoon ay nanaig na sa sanlibutan. At ikaw na nagbabata sa laman ay huminto na sa iyong kasalanan. Kailangang magbata ang laman. Kailangang ipako ang laman sa krus. Sapagkat ang nagbata sa laman ay nakahinto na sa kanyang kasalanan. Anong sinasabi ng John chapter 3 verse 30? Ganitong sinasabi. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Mga kapatid, pagka pumasok ang Panginoon sa ating buhay, ang ating buhay dapat hindi na nakikita. Ang nakikita ang Panginoon. Anong sabi niya? You must decrease and Jesus Christ must increase. Kailangan ang nakikita natin si Jesus Christ. Tayo nawawala araw-araw. Noon ang nakikita ikaw, anong reputation mo? Mayabang. Anong reputation mo? Maraming hangin sa ulo. Anong reputation mo noon? Babaero. Anong reputation mo noon? Sugarol. Yun ang nakikita sa iyo. Nang pumasok ang Panginoon sa buhay mo, isa-isa noon nawala. Isang araw na walang pagkasugarol mo, praise God. Isang araw na walang pagkababaero mo, praise God. Isang araw na walang hangin sa ulo mo, praise God. Isang araw na wala na yung kayabangan mo, praise God.
Ang nakikita ngayon, hindi na ikaw. Nakikita na yung kapagpakumbabaan ng loob. Nakikita na yung kabanalan. Nakikita na yung katuwiran sa buhay mo. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya itinatabi mo ang laman. Itinatabi mo ang sarili mo. Dumaranas ng kipighatian yung sarili mo sapagkat pinipighati ng Diyos ang laman. Kaya ikaw, mga kapatid, ay napipighati, ngunit tinatanggap mo yon bilang kalooban ng Diyos sapagkat hindi mo gustong ikaw na ang makita ngayon. Ang gusto mong makita sa buhay mo, si Jesus Christ. Noon, pagka ikaw ay may kinakailangan, pagkatapos wala, binabasag mo yung mga salamin sa bahay mo. Pagka wala kang pera, nagdadabog ka at saka nagmumura ka. Yun ang reputation mo noon. Ngunit ngayon, hindi na nakikita yon. Kahit nasa kawalan ka, ang naririnig ng kapitbahay mo, praise the Lord. Dahil sa paglilingkod mo, naputulan ka na ng ilaw. Praise the Lord pa rin. Kinabukasan, isinauli na naman ng Panginoon. Napakaraming dinaranas na kapigatian ng isang Kristiyano. At ito ay upang ibaba siya. Ito ay upang gawin siyang mababa. Upang gawin siyang magpakumbaba sa sarili. Bakit? Upang makita si Jesus Christ sa kanya. Dito sa ating paglilingkod, mga kapatid, sinong nakikita rito? Si Jesus Christ ang nakikita rito. Pakatandaan ninyo ito. Pagka merong lumapit sa Panginoon at siya pa rin ang nakikita, kailangang ipako siya sa krus. Kailangang siya ay dumaan sa kapigatian. Kailangang mamatay ang kanyang pagkataong luma. At kailangang si Jesus Christ ang makita sa kanya. Anong sabi ng John chapter 15 verse 2? Kung titingnan natin muli, ang mga banal na kasulatan ay ganitong sinabi. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Praise God. Kaya ang lahat ng mga sanga sa atin na walang bunga, ito ay pinuputol, pruning ang tawag dito. Kaya ang katawan ni Kristo bilang sanga ng kanyang tunay na katawan ay dumaraan ng pruning sa kanilang buhay. Alam ba ninyo kung ano ang pruning? Halimbawa, sanga, kahoy ito, merong mga sanga. Ako ay farmer noon, napakarami naming kapihan, at bawat 3 buwan, merong pruning na nangyayari sa amin. Kinakailangang i-prune yung mga sanga. Ang ginagamit namin ay matalas na itak upang yung mga sangang walang kwenta ay putulin at pagkatapos itapon upang lalong luminis yung puno ng kahoy at lalo silang magbunga. Kung kayo ang kahoy na yon at may pakiramdam na katulad ninyong may buhay, pagka pinutol siya, mga kapatid, anong sasabihin niya? Hindi maganda sa kanya yon. Masasaktan siya. Pinuputol. Siguro kung makapagsasalita lang yung puno ng kape, sasabihin, aray. Nasasaktan ba kayo kung minsan sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, ako ay nagngangaral dito at natatamaan ang pride ninyo. Nasasaktan ba yung pride? Pagka nasasaktan yung pride, napuputol yung pride. Walang pride dito. Sa Panginoon, walang makasanlibutang pride. Walang pride, mga kapatid, na pinapaibabaw natin ang ating sarili na ang qualification natin na tinitingnan ay yung qualification ng sanlibutan. Kaya dito, may katabi kayong mga doktor, mga abogado, hindi ninyo sila nalalamang doktor o abogado.
Kasi hindi yung pagkaabogado nila ang nakikita ninyo. Ang nakikita ninyo sa kanila, si Jesus Christ. Meron akong mga nakikitang pumapasok sa karya ng Diyos at gusto nila, mga kapatid, na ang kanilang degree ang kailangang sambahin mo. Sa harap ng Panginoon, pinuputol yun. Paak! Putulin mo yan, sapagkat sa harap ng Diyos ay walang abogado, walang doktor na nag-graduate. Sa harap ng Diyos, ang kaluluwa ay walang degree. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay pare-parehong nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Kaya sa katawan ni Kristo, pinuputol yung mga walang bunga sa ating paglilingkod. Pinuputol yun, mga kapatid. Masakit yun, ano? Ang pagpuputol ay masakit, ngunit kinakailangan. Kaya pagka dumaraan tayo ng kapighatian, ay pinuputol yung hindi maganda sa atin. Halimbawa, nakakaranas ka ng kahirapan ngayon, tinitrain ka ng Diyos upang lalong tumawag sa Kanya. Kasi ikaw hindi ka marunong tumawag sa Kanya noon. Pagka meron kang pangangailangan noon, ang tinatawag mo ang demonyo. Mga pagmumura ang lumalabas sa bibig mo. Hindi ko na dapat ulitin dito yung pagmumurang sinasabi mo pagka meron kang pangangailangan. So, demonyong tinatawag mo. Ayaw na ng Diyos ngayon. Kaya ikaw ay pinadadaang muli sa kapigatian at pangangailangan. Ngayong nasa Kanya ka na, upang ngayon lumuhod ka. At sinadya ng Diyos na kahit saan ka pumunta, ay walang sagot. Basta tao ang hinaharap mo. Pumunta ka sa kumari mo, wala. Pumunta ka sa kaibigan mo, wala. Pumunta ka doon sa kamag-anak mo, wala. Ano ang ibig sabihin niyan, anak ka ng Diyos? Ang ibig sabihin, pumasok ka sa kwarto mo, lumuhod ka, at sa akin ka tumawag, sabi ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, nakikita mo, Kristiyano ka, hindi ka na maaring magmura. Hindi ka na maaring magsalita ng lihis sa kalooban ng Diyos. Pinipigilan mo yung sarili mo na hindi babalik yung makaluma mong pagkatao. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa kapigatian na dumating sa buhay mo? Ikaw ay tinitrain niya upang lumuhod at magsimula ngayon, tumawag sa akin. Sa akin ka manalig, sa akin ka manampalataya. Pagkatapos na ikaw ay lumuhod, nanampalataya sa Kanya, binigay ang pangangailangan mo. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Mula ngayon, yan ang gagawin mo. Ako na ang ama mo. Kung may pangangailangan ka, dito ka sa akin, anak. Sumandal ka sa akin. Ang kapigatian na dinaranas mo ay makakabuti sa'yo. Alam ba ninyo, mga kapatid, na mayroong mga kahirapan na nakakabuti? At meron namang kahirapan na nakakasama. Merong kahirapang nakakabuti. Sa Kristiyano, yung kapighatian, nakakabuti yon sa kanila. Kasi lalo silang lumuluhod, lalo silang umiiyak, lalo silang tumatawag sa Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Hallelujah! Kaya kapag ikaw ay lumuluhod, nananalangin, sapagkat may pangangailangan ka o kaya inalipusta ka, sinabi ng Panginoon, huwag kang gumanti. Huwag mong sabing, tamaan ka sana ng kidlat. Utos ba ng Diyos na pagka may kalaban ka, kinalaban ka, minura ka, pinagsabihan ka ng masama, sasabihin mo ba, mabubulag ka? Yun mga sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo ang umaalipusta sa inyo. Sinabi ba ng Panginoon
na pagka may kalaban ka, ang sabi ba niya, mapipilay ka? Mananalangin ka ba upang mabulag, mapilay yung kalaban mo? Hindi, yun ang sabi ng Panginoon. Pagka ikaw ay sumusunod sa Panginoon, magpigil ka at magbata ka sa laman. Lumuhod ka, at ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo siya. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang ipanalangin siya, pagpalain mo pa. Sabi niya, bless them that curse you, and bless them and pray for them that persecute you and despitefully use you. Kaya yung mga mababaw sa kalaman ng Diyos, mga Kristiyano, ang iba nga mga ngaral pagka kinakalaban sila, anong sasabihin nila? Mabubulag ka sana. Mapipilay ka sana. Taliwas sa kalooban ng Diyos yan. Lihis sa kalooban ng Diyos yan. Huwag ninyong sabihin yan pagka kayo sumusunod sa Panginoon. Wala ka sa Panginoon pagka sinasabi mo yan. Yan ay gawa ng demonyo. Sundin natin ang Panginoon. Pagka ikaw ay nalipustana ka ng Diyos, tinuturuan ka niya sumunod sa kanyang kalooban, ang ibig sabihin lumuhod ka. Hindi mo pa ginawa noon ito, ngunit ngayon gagawin mo na. Noon ang mga kalaban mo, minumura mo. Noon ang kalaban mo, gusto mo pang patayin, barilin. Ngunit ngayon, sabi ng Panginoon, nasa sa akin ka na. Nagbata na ang pride mo. Nagbata na ang laman mo. Kailan lumuhod ka, hindi mo pa ginawa noon ito. Ngunit, ipanalangin mo siya na magbago sana ang kanyang buhay. Tingnan ninyo sa paglilingkod na ito, mga kapatid, pagka may umalipusta sa atin, may kumakalaban sa atin, sa katunayan nga, ang inyong pastor maraming beses nang tinawag, Diablo ka! Anak kasi ni Satanas! Masahol ka pa sa NPA! Maraming beses sinabi sa akin yan. Ngunit mga kapatid, anong ginawa ng inyong pastor? Sinunod ko ang utos ng ating Panginoon. Yung pride ko, nagbata na yun, wala na yun, namatay na yun. Hindi nagaganti si Pastor Kibuloy ngayon ng salita laban sa salita. Naghahanap tayo ng katotohanan ng hustisya, ngunit sinusunod natin ang mga kalooban ng Diyos. Kaya inyong pastor lumuluhod. At anong sinasabi sa mga workers? Isulat ninyo ang pangalan ng lahat ng nagsasalita ng laban sa ating ministry. Pagkatapos idalangin natin sila. Manalangin tayo para sa kanila na sana sila'y maliwanagan, na sana sila'y magbago, na sana sila ay lumakad sa katuwiran at sa kabanalan. Dinadalangin, umiiyak tayo, ang mga pangalan nila nasa blackboard, Panginoon, pagpalain mo po siya, liwanagin mo ang kanyang pag-iisip. At akala ninyo mga kapatid, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Napakarami sa mga kumakalaban sa atin. Ngayon ay kasama na natin sa pananampalataya. Napakarami ng nagsasalita ng mga kademonyuhan sa atin. Ngunit ngayon ay kasama na natin sa pananampalataya. At alam ninyo yung mga umuusik sa atin na hindi nagbago, lalong uminit ang kanilang pag-uusig, kahit ipinananalangin na natin sila, hindi nila mga kapatid dinamay yung presensya ng Diyos. Kanila mga kapatid, tinabig ang Diyos, itinabi nilang Panginoon, at ang pakikiusap ng Espiritu ng Panginoon sa kanilang buhay, itinabi nila. Akala ba ninyo kung ano ang nangyari? Kaya sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo sila, sapagkat yung mga kumakalaban na hindi nagbago, kahit pinakiusapan na ng Panginoon, nang ayon sa ating mga dalangin na sinabi, Panginoon, baguhin mo po siya. Panginoon, lumakad po sana siya sa liwanag. Panginoon, liwanagin po ninyong isip niya. Pagkatapos ang Espiritu ng Panginoon nakinig sa atin, pinuntahan siya, pinakiusapan siya. Sa pamamagitan ng maraming sirkumstansya sa kanyang buhay, pinakiusapan siya. Hindi pa rin siya nakinig sa Panginoon, nakakaawa ang kanilang dinatnan, mga kapatid. Meron sa ating paglilingkod na sumisira'y dinalangin ko sa Panginoon na magbago sana siya, hindi nagbago.
Mismong anak niyang dalaga, ibinayad niya. Siya'y nananalangin din sa mga may sakit. Ngunit ang anak niya nagkasakit ng pneumonia, ay hindi niya naidalangin. Mismong anak niya, kinuha ng Panginoon. Pinarusahan siya, pinaiyak siya at sinabi, ako ang may-ari ng buhay mo. Kung di ka magbabago, yan ang mangyayari sa iyo. At pagkatapos, ginawa pa siyang kahiya-hiya. Bakit? Biro ninyo, sasabihin mga kapatid, mula daw sa langit, lalabas ang dalawang anghel sapagkat ipoproclaim siya, siyang presidente ng Pilipinas. Naghintay sila sa luneta, sumakit ang liig nila 1 oras, 3 oras. Walang anghel na lumitaw mula sa langit. Ipinakita sa buong sanlibutan na siya ay isang bulaang propeta. Isang false prophet. Ipinakikita ng Diyos yan. Hindi natin kalooban yon. Gusto natin magbago siya sa kanyang buhay. Ngunit kung hindi pa siya magbabago at magpapatuloy siya nakakalaban sa katotohanan, lalo natin siyang idalangin sapagkat ang kaparusahan ng Diyos ay dumarating sa mga taong nagpapatigas ng kanilang liig at hindi nakikinig sa mga pagsusumamo ng Espiritu ng Diyos sa Kanya. Ano mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon dito sa Romans para sa mga gawang ganito? Pakinggan natin ang Romans chapter 2 kung ano ang sinabi. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba. Pakinggan ninyo ito mga kapatid, ang iyong sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan, ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Anong sinabi niya dito? Wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Hatol ka ng hatol, mabulag ka, mabingi ka, mapilay ka. Ngayon bumalik ang hatol sa iyo. Mismong anak mo kinuha. Kung yan ay nangyari sa mga kalaban mo, anong sasabihin mo? Mabuti nga sa iyo. Kung yan ay nangyari sa mga kalaban mo, sasabihin mo sa lahat, tingnan ninyo, alagad ako ng Diyos, namatay ang anak niya. Kasi kinalaban niya ako. Ngayon mismong anak mo ang namatay. Ano sa iyo ngayon? Sasabihin mo, kalooban ng Diyos. Hindi mga kapatid. Sasabihin ko sa iyo, kalooban nga ng Diyos. Ngunit yan ay hatol, laban sa mga mapaghatol ng kanilang mga sarili. Kaya huwag kayong maghatol. Hatol ng hatol. At ang ginagamit yung makalamang paghatol. Sabagat yan ay babalik, sabi ng Romans chapter 2. Kaya tayong mga anak ng Diyos na nakakaunawa sa Kanya, anong ginagawa natin sa mga kumakalaban sa atin, sa mga pumipighati sa atin? Nakaluhod tayo mga kapatid at sinasabi, Panginoon, liwanagin mo ang Kanyang isip. Hallelujah! Kaya pagka sabi mo, mangangaral ka, ngunit lumalakad ka naman ng ayon sa laman, ang mga sinasabing, mabulag ka, mabingi ka, mapilay ka, ay ayon sa laman. Kung ayon sa Panginoon yan, susundin mo ang sinabi ng Panginoon, na pag may kumakalaban sa'yo, idalangin mo, pagpalain mo,
Bless them that despitefully use you. Pray for them that curse you. Pray for them. Do not curse them. Pray for them. In that way, you see you are walking in the will of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ba ninyo mga kapatid, na kahit ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, ay naka-learn ng obedience sa pamamagitan ng mga kahirapan? Even the Lord Jesus Christ learned obedience through the things that He suffered. Tingnan natin ang Hebrews chapter 5, verse 8. Anong sinasabi ng Hebrews chapter 5, verse 8? Ito ang sabi ng Hebrews chapter 5, verse 8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis. Bagamat siya'y anak, ay natuto siya ng pagsusunod sa mga bagay na kanyang tiniis. Nasa pagtitiis ka ba ngayon, kapatid? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng patience. Huwag kang mawalan ng smile. Nasa pagtitiis ka ba sapagkat nasa kawalan ka? Nasa pagtitiis ka ba sapagkat inuusig ka? Nasa pagtitiis ka ba sapagkat ang mismong umuusig sa iyo ay mga kasambahay mo? Tiisin mo, kapatid. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manlupaypay! Laksan mo ang loob mo! Sa sanlibutan ito may pagtitiis ka at may kapighatian ka. Ngunit pakaalaman mo, iyan ay para sa iyong kabutihan. Naglingkod ako sa butil na pananampalataya. Si Jesus Christ lang ang itataas ko. Si Jesus Christ lang ang susundin ko. Anong sabi ng mga tao? Demonyo yan. Luko-luko yan. Huwag kayong maniwala riyan. Napakarami nilang nadala na hindi naniwala sa inyong pastor. Kaya naiwan, iilan na lamang kami na loyal sa Panginoon. But we did not compromise. We kept on our faith. I told the Lord, if we eat grass, we eat grass. But we will not leave you. We will still follow you. We will still go with you unto the ends of the world. You said you will be with us. At totoo nga, pinighati kami ng mga tao, mga kapatid. Walang nagmahal sa paglilingkod na ito, kasama ng ilang pamilyang kasama ko sa bundok na kung saan kami nilagay ng Panginoon. Kami ay siniil ng mga tao, kami ay pinighati, kami ay inusig left and right. Noong ako, mga kapatid, ay pinagtiis ng Panginoon na ganyan, hindi ako lumapit sa aking mga kapitbahay at sinabi ko, surrender na ako. Kayong mga umusig sa akin, patawarin ninyo ako. Nagkamali ako ng pagsunod sa Panginoon, pahiramin ninyo ako ng bigas. Hindi ko ginawa yan! Hindi ako tumingala sa langit at sinisiyang Panginoon. Panginoon, tingnan mo, dahil sa iyo, saging na lang. Hindi ko ginawa yon. Ano ang ginawa ko? Kung masaya ako noon na ang kinakain ko steak, lalo akong masaya ngayon na kinakain ko saging sapagkat alam kong ako ay nasa sakdal na kalooban ng Diyos. Hallelujah! I thank God for those years of training. I thank God for those years of sufferings because when we fellowship with God's sufferings, He is so close to us. His glory is so close to us that we can touch Him and He can touch us and we are in tune to His inner voice. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa mga training na yon at nang ipinadala na ako ng Panginoon, sinabi niya, anak,
hindi mo kilala yung mga anak ko. Hindi ka rin nila kilala. Ngunit, ipakikilala ko sila sa iyo. Marami sila dito sa Pilipinas. At salamat sa Diyos, kayo ngayon ay naririto na. Kayo ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, na mula noon ay nakilala na ng Panginoon. Ngayon ay pinakilala at nagkaisa sa paglilingkod na ito. Kaya kayong lahat na naririto, handpick kayo ng Panginoon. Kayo ay pinili na ng Panginoon mula pa noon. Hindi lamang tayo nagkakilala. Kaya kung kayo ngayon ay nasa pagtitiis, kapatid, huwag kang manlupaypay. Tinitiis mo ba ang kawalan pinansyal? Tinitiis mo ba ang kawalan ng pera? Nasa pagtitiis ka ba? Magsaya ka. Magsaya ka. Ang gawin mo, pagka walang pagkain sa lamesa mo, pumasok ka doon sa kwarto mo at makiharap sa lamesa ng Diyos at magpasalamat at tumiyak, sabihin, praise God, Panginoon. Salamat sapagkat ako ay ka-fellowship mo na sa iyong pagtitiis. Hallelujah! Hallelujah! Those are the fellowship of His sufferings. Anong sinabi, mga kapatid, ng Psalms chapter 119 verses 67? Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayoy, tinutupad ko ang iyong salita. Si David naligaw. Binigyan siya ng kapigatian ng Diyos. Binigyan siya ng pagdadalamhati ng Diyos. Nang nagdalamhati na siya, nang pinighati na siya, ano ang ginawa niya? Tumingala na naman siya at sinabi niya, Panginoon, praise God, bumalik na naman siya sa landas ng Panginoon. Inahin niya, naligaw si David, ha? Naligaw sa daan ng Diyos. Naku, ang saya-saya niya doon sa kasalanan. Wala ng Diyos sa kanyang isipan. Nangalunya pa nga siya kay Bathsheba. Wala ng Diyos sa kanya. Hindi niya pinapansin ng Diyos. Ngayon, binigyan siya ng pagdadalamhati. Namatay ang anak niya. Pagkatapos ang anak niyang si Absalom, inagaw yung trono niya. Kinuha yung lahat ng ari-arian niya. Hinahabol siya ngayon, hari ng Israel. Tumakbo siya sa bundok. Pinigati siya, nagdalamhati siya. Ngunit, ang kapigatian at pagdadalamhati, yun ang nakapabalik sa kanya muli sa daan ng Diyos at nagsisi siya. Panginoon, nagsisisi po ako, babalik na ako sa daan mo. Ikaw ngayon na naligaw sa daan ng Diyos, napakarami mong pagdadalamhati. Backslider ka siguro, malamig ka na sa pananampalataya mo, wala ka na sa pananampalataya, ngayon nasa karamdaman ka. Pasalamatan mo ang karamdaman mong yan sapagkat yan ang maghahatid sa iyo sa paanan ng Diyos na ikaw ay maglilingkod na muli sa Kanya. Karamdaman ba ang naghatid sa iyo upang ikaw ay maglingkod na muli sa Kanya? Pasalamatan mo ang karamdaman yan. Karukhan ba ang naghatid sa iyo upang ikaw ay maglingkod na muli sa Kanya? Pasalamatan mo ang karukhang yun. Pag-uusig pa ang naghatid sa iyo upang ikay pumunta rito at maglingkod na naman sa Panginoon. Pasalamatan mo ang pag-uusig na yun. Kalooban ng Diyos yun. Everybody say, praise the Lord. Sino ang nasa pagdadalamhati, kapigatian at pagtitiis? Taas ang kamay. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay anak ng Diyos, pagkatapos kayo nagdadalamhati, nasa pag-uusig, pagtitiis, alam niyo bakit? Gusto ng Diyos, maghari kayong kasama niya. Saan ba yung makikita, Pastor? 2 Timothy chapter 2, verse 12. Tingnan natin mga kapatid kung anong sinabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 12. Kung tayo'y mangagtitiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaiila niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat,
Siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Ngayon, kung ikaw ay nagtitiis sa ministry, nagtitiis ka ng dahil sa ministry, ng dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Isang araw, maghahari kang kasama niya. Dito sa sanlibutan at doon sa langit, maghahari kang kasama niya. Everybody say, praise the Lord. Sino humihingi dito ng financial blessings? Pakataas ang kanang kamay. Okay. Ang unang gagawin ng Panginoon sa inyo, bibigyan kayo ng pagtitiis sa financial. Pagka, Lord, gusto ko ng financial blessings, Lord. Ang lahat ng financial mo kukunin. Aalisin lahat, pati isang sentimos, aalisin lahat. Bakit? Titingnan ng Diyos ang reaksyon mo kung wala ka ng pera. Para makita niya kung maaari kang pagkatiwalaan sa hinihiling mo o hindi. Nang wala ka ng pera, anong ginawa mo? Mabuti pa, bumalik na lang ako sa sanlibutan. Walang kwenta. Nang wala ka ng pera, hugnutin ka na ang joy of the Lord na wala na sa iyo. Nagmumura ka na, pati anak mo, nadadamay pa, pinapalo mo, walang kasalanan. Ano ang reaksyon mo nung wala ka ng pera? Yun. Ang guide ng Diyos kung ikaw ay pagpapalain o hindi. Humingi ka ng financial blessings. Ang unang gagawin ng Diyos, pati 5 centavos, aalisin sa'yo. Titingnan ang reaksyon mo. Ngunit ang reaksyon mo, nung wala ka ng pera, pati 5 wala na, pati 1 centavo wala na. Pati yung nahulog sa ilalong ng sopa, hinanap mo, wala na rin. Pati yung nahulog sa likod ng sopa, yung kutso ng sopa, inukay mo pa. Wala na rin! Naunahan ka pa ng anak mo. Anong reaksyon mo? Ang Espiritu ng Diyos na natili sa iyo. Nanatili kang praise the Lord. Pumunta ka sa simbahan, parang marami ka pa ring pera. Hindi alam ng pastor na ikaw ay may problema. Sasabihin ng Panginoon, yan, kailangang pagpalain yan. Yan! Ang karapat dapat pagpalain! Pero yung sinisiyan Diyos, sinisiyang paglilingkod, nagpura, mayroong mga sinabi na hindi maganda para sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa mga angels, huwag kayong pumunta riyan sa bahay na yan. Huwag ninyong dalhin ng mga blessings dyan. Hindi karapat dapat yan. Maganda lang ang ugali niyan pagka may pera yan. Yang anak kong yan ang puntahan ninyo sapagkat yan ay makikipag-isa sa akin. Kahit saging na lang ang kainin yan, matuwid pa rin sa akin yan. Karapat dapat yan sa pagpapala. Hallelujah! Kaya inyong pastor, karapat dapat mas pagpapala. Napakarami ng mga pastor na humihingi ng financial. Lord, financial! Hallelujah! Pastor mo ako, Panginoon. Nang humingi siya, isa-isa, kinuha na pati ang kaset, pati ang mga kaldero, pati mga pinggan, mga kutsara, pera, wala na lahat. Anong ginawa ng pastor na ito? Naku, naghanap na ng Amerikano. Amerikano, suportahan mo ako. Sabi ng Amerikano, ang doktrina ko, ang Diyos 5. Bahala na, basta may dollar. Tuling na siya. Naghanap na ng pera sa kanyang sarili. Sabi ng Panginoon, hindi karapat dapat sa pagpapala yan. Sinuhulan yan. Hireling yan. Napakaraming pastor ngayon na hindi pinagpapala ng Diyos ng dahilan sa mga bagay na yan. Mga kaibigan kong mga ngaral,
mga kaibigan kong mga nangangaral sa salita ng Diyos, kayo ba'y may kahilingan sa Panginoon na financial na pagpalain ng inyong ministry sa financial, ngunit walang pagpapalang dumarating, nasubukan ka na sa araw ng iyong pagtitiis, tinikman ka ng Diyos, sinubukan ka, at ano ang naging reaksyon mo? Pakatandaan mo ang reaksyon mo, yun ang basis ng Diyos kung ikaw ay pagpapalain o hindi. Mga kapatiran, ganun din sa Panginoon. Tayong lahat ay hindi iwawalay ng Diyos sa kanyang mga pagpapala kung tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Kung tayo ay nagtitiis na kasama niya, nagtitiis kayo ng dahilan sa paglilingkod, nagtitiis kayo ng dahilan sa Panginoon, tiniis ninyo, matamis sa puso ninyo, nagpatuloy kayo sa kanyang Espiritu. Huwag kayong magtakay sa araw kung ang pagpapala hindi na aalis sa bahay ninyo. Sapagkat maghahari kayong kasama niya. Huwag kayong magtaka kung ang pastor ninyo, ang sasakyan ko ngayon ay 4 na wheels pa lang. Huwag kayong magtaka sa mga satellite ko, ako'y bibisita, helicopter na yung sakay ko, ay yung sasakyan ko. Amen. Mahirap ba sa Panginoon bigyan tayo ng helicopter? Meron nga helicopter pinagbibili, mura lang. Pero may konting diferensya. Sapagat ang umiikot yung katawan. Pero pag ang Panginoon nagbigay sa atin, hindi yung helicopter na ang katawan ang umiikot. Yung umiikot yung sa taas. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, Amen. Palagpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Ang aming magaang kapighatian, sabi ni Paul. Si Paul ang nangungusap nito. Magaang kapighatian. Ang tinawag niya sa mga paglilingkod niya ay magaang kapighatian. Ano ang dinanas ni Paul? Na shipwreck sa barko, 3 beses naglulutang-lutang sa dagat. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? Binato sila kasama ni Bernabe at Silas, konting buhay na lang ang itinira. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? 3 beses na bilanggo. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? Namatay ng dahilan kay Kristo. Sabi niya, magaan lang yan, kapighatian. Kung ihahambing o itutumbas ko sa kaluwalhatian na walang hanggan. Woo! Hallelujah! Ang kaluwalhatian naman, biro mo, mararapture ka, biro mo, itong katawan mo, papalitan ng katawang hindi na namamatay. Dito pa, gagawin na ng Diyos yan. Ihahambing mo ba ngayon yung wala kang bigas, wala kang pera, usig dito, usig doon, kapighatian dito, kapighatian doon. Huwag mong tingnan yan, ang tingnan mo ang kaluwalhatian na naghihintay para sa iyo. Ang gawin mo ngayon, magtiis ka at pasalamatan ng Diyos sa pagtitiis na yung tinitiis, kapatid. Salamat, Panginoon, sa pagtitiis. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Anong sabi niyang Deuteronomy chapter 8 verse 2? Ang Deuteronomy chapter 8 verse 2 ay ganito. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi.
Verse 3, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong magulang upang kanyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Tingnan ninyo mga kapatid ang verse 2. Sabi niya sa mga Israelites, alalahanin mo ang buong paraan na pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 40 taon ka sa ilang upang kanyang mapagpangumbaba ka, to humble you. He tried you to humble you. Upang kanyang mapagpangumbaba ka, subukin ka. Trials. Sinubukan sila ng Panginoon. Tinikman sila ng Panginoon para malaman kung ano ang nasa kanilang mga puso. Whether susunod pa ba sila sa Panginoon o hindi. Ngayon, hindi ka under trials kung ang lahat ng kailangan mo naririyan. Amen? Malakas, masarap magpuri sa Panginoon ng praise the Lord pagka maraming pera. Pagka maraming bigas, sarap mag-praise the Lord. Wala doon ang kapagsubukan. Wala doon ang kapighatian. Ang kapagsubukan o kapighatian, titingnan ka ng Panginoon kung walang pera, walang bigas, may sakit ang mga anak, pag-uwi sa bahay, dry. May pag-uusig pa. Anong gagawin mo? Ang ginawa ng Israelites, nag-complain, lahat ginawa. Anong ginawa natin ngayon? Nasa kabigatian tayo. Praise God. Sinubukan tayo at tayo ay pumasa sa kapagsubukan. Kayong lahat nasa kabigatian ngayon, nasa pagdadalamhati ngayon, nasa pagtitiis ngayon, meron kayong examination. Sinusubukan kayo. Test. Papasa kaya kayo o hindi? Yung hindi pumasa yung nag-complain. Yung hindi pumasa yung binlame ang Panginoon. Yung hindi pumasa yung kinalimutan ng Panginoon na backslide, nang lupaypay sa kanyang pananampalataya. Hindi pumasa yun. Kaya pagdating ng blessings, yung grado ng examination natin ang titingnan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sapagkat sa panahon ng pagtitiis mo, iniwan mo ako. Sa panahon ng pagtitiis, makisama tayo sa Kanya. Kailan natin kailangang pagtibayin ng pananampalataya natin? Sa panahong maraming pera, okay rin yun. Ngunit lalo nating pagtibayin, lalo tayong uminit, lalo tayong hindi absent sa church attendance, lalo tayong mag-fasting, lalo tayong mag-prayer. Pagka tayo ay nasa pagtitiis, pagka tayo nasa pag-uusig, pagka tayo walang bigas, walang pera, walang financial, diyan tayo lalong humawak sa Panginoon at lalong lumakas ang mga bunga sa Espiritu hanggang sa kanyang pagbabalik. Bago siya bumalik, titingnan kanya at sasabihin, karapat-dapat ka sa pagpapala na ibibigay ko. Yan ang layunin ng mga kapighatian. So ang kapighatian sa buhay ng Kristiyano, kailangan kaibigan na natin yan, kaakbay na natin yan, kaakibat na natin. Kaya pagka kayo'y naglingkod, ang una-unang kilalanin ninyong kaibigan ninyo ay si Mr. Kapighatian. Pangalawa, si Miss Pagtitiis. At pangatlo, si Mr. Pag-uusig. Yan, kasama mo yan. Huwag mo silang itaboy. Kaibigan mo yan. Tutulong yan sa iyo sa lahat ng iyong lakad bilang Kristiyano. To perfect you, to make you a whole Christian, to make you a solid Christian, to make you a Christian that is worthy of all the blessings that comes from Almighty God. Those are your friends. Persecution, trials, sufferings. Those are our friends.
Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise God. Mananalangin ako para sa inyong nasa television. Mawag kayo, lalong-lalo na yung nasa pagtitiis, kahirapan, financial o mga kapagsubukan o pag-uusig. Hawakan yung television, ako'y mananalangin upang ang Diyos ay lalong magpala sa inyo at mauunawaan ninyo ang ibig sabihin ng lahat ng nangyayari sa buhay ninyo. Lalong titibay ang inyong pananampalataya. Panginoon, sa oras na ito, ako po'y dumadalangin sa mga kapatid ko na humahawak ngayon sa kanilang television sets. Sila po, Panginoon, ay nasa kipighatian, pagtitiis, pag-uusig, at mga paghihirap. At hindi nila nauunawaan. Lumalapit ang demonyo sa kanila at sinasabing, sinisisi sila, sinisisi ang paglilingkod, na hindi nila nauunawaan ang mga kalooban mo. Ngayon pong naipangaral sa kanila ang mensahe nito, nauunawaan na nila, Panginoon, na ito pala ay mga kaibigan sa kanilang pananampalataya. Kaya sila po ngayon ay pagpalain mo. Pinalakas mo ang kanilang pananampalataya, pinatibay mo silang lalo, Panginoon, at gagawin mo pa silang lalong matibay, manginginig ang diablo at demonyo sa kanila. At yung nasa mga karamdaman na hindi mo kalooban, ito ay dulot ng masamang espiritu sa pangalan ni Kristo Jesus, kapatid. Habang ikaw ay nakahawak sa iyong television set, ang makademonyong karamdaman yan ay pinalalayas ko sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus Christ. And you that are in a financial distress, that is not the will of God, believe that after the service, that after this program is over, that the Lord is going to do a miracle for you. He was able to do it yesterday, He is able to do it today, and He is able to do it forever. In the name of Jesus Christ, I claim the blessings of God for you. Para sa mga manggagawa na nanlulupaypay, hindi nila naunawaan ang nangyayari sa kanilang buhay. Panginoon, sa oras na ito, kayo po, Panginoon, ang magpatayo sa kanila, magpatibay sa kanila, at gamitin silang lalo sa paglilingkod sa mga kaluluwa na kayo lamang ang itinataas. In the name of Jesus Christ, salamat po at nalalaman namin ang lahat ng kapamaraanan ng iyong mga pagtitiis na binibigay sa mga anak ninyong tumutupad sa inyong kalooban. Pagpalain po ninyo sila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.